So isang magandang araw sa inyong lahat mga katropa, mga ka-DIY. So sa umagang ito ay may panibago tayong repair. Isang heater. Heater yan. Heater siya na ang problema sa kanya nasunog na. Yan, nasunog na yung heater na ito. Bali tinapon na ito ng may-ari dahil sunog na at hindi nila maayos-ayos. Yan. So hindi nila pinayos sa akin dahil ibinigay nila, bili daw sila ng bagong heater. Yan, so binigay sa atin. So meron tayong tutorial dito na gagawin. Kasama itong diagram, yan. Diagram na mismong makapagtuturo sa kanya kung paano siya ayusin, paano siya i-troubleshooting, at paano siya ayusin ng mabilisan na pag ano. So hindi mo na mabilisan kasi dadaan tayo sa isang diagram. Yan, ito yung diagram niya. Bali ipapa-screenshot ko mamaya, papaliwanag ko lang muna itong heater na ito. Kasi ang heater na ito, yung mismong ito yung tinatawag na wireless na heater dahil meron siyang patungan at meron siyang wire dito. Yan, yung meron siyang cord. Dahil yung cord niya nasunog na rin, nasunog pati ito, itaas na ito, at nasunog na rin yung ilalim niya. So gagawa natin ng paraan kung paano siya pagaganahin uli na safety. Yun, safety ang una-una dito. Safety. Kahit sunog ito, sunog sa ilalim, safety pa rin yung gagawin natin. At yung wire na gagamitin natin, hindi lang basta wire na ilalagay natin dito sa heater, no? Hindi tayo maglalagay ng wire na basta-bastang wire lang. Sa part kasi ng heater, napakadelikado. Kailangan may computation. Yung wire na gagamitin dito or yung plug, kailangan dumaan sa computation. Ayan. Basta't mga ganito, heater, rice cooker, flat iron, yung mga appliances na dumadaan sa heater, mataas po ang amperahe niyan. Tandaan nyo, mataas mga amperahe niyan, kailangan ng kalkulasyon pagdating sa mga saksakan nila. So mamaya ipapaliwanag ko yon. So kasama na rin itong diagram na ito. Yan, ito yung diagram ng isang heater. Kasi nawala na yung mga diagram ko ng mga appliances na naiwan sa Manila yung aking mga diagram. So gumawa ako ng mga simpleng diagram sa bawat repair ko. Gumagawa ko ng diagram para mas lalo niya maunawaan at maintindihan kung paano siya i-troubleshoot. Ayan. So dito nga para sa diagram, pwede kayong mag-copy. Ayan. Ginawa ko yung diagram. Paliwanag na lang ang kulang dito para mabuhay ito ng heater. At para na rin mabuhay kasama yung tester. Ayan. So screenshot nyo mga ka-DIY. Ayan. Screenshot nyo muna para may copy kayo. Ayan. Screenshot na. Ayan. Pati itong karugtong niya, paki-screenshot na lang kung gustong-gusto nyo talaga. Ayan. Screenshot nyo na lang yan dahil paliwanag na lang ang kulang dyan. So yan. Tapos na. So ang heater, yung troubleshooting sa kanya at kung paano siya i-repair. Ayan. So dito muna tayo sa heater. Papakita ko sa inyo dahil dito ito yung pinaka base niya. Base. Ito yung pinaka base niya. Ayan siya. Ito yung pinaka base niya. Ito yung pinaka ano niya. Nandito yung AC line 1 at saka line 2 sa loob nito. Bale ito yan, oh. So tanggalin ko nga to. Ayan. Ayan. Tinanggal ko na yung mga screw. Kasi wala na siyang mga screw nung binigay sa akin. Kaya ganito yung diagram niyan. Ito, sa gitna nitong butas na to. Sa gitna nitong butas nito at saka yung may bakante sa gilid na yan. So malakas ang hangin dito sa amin, may bagyo kasi. Ayan. So na ano yung ano ko. Ayan. So ang butas na to at saka yung bakanting butas ito sa gilid, ito yung line 1 at saka line 2 dito sa ilalim. Yung line 2 niya nasunog na. Yan yung wire dito. Ito yan, oh. Yan, oh. Yan, papunta kasing saksakan yan. Yan, papuntang line 2. Yung line 2 niya nasunog ito. Ito yan, papunta yan dito. Dito yan papunta sa gilid. Tapos itong butas nito sa gitna, ito yung contact point na tinatawag. Spring type siya, na calibration siya, na calibrate siya dahil tamang-tama lang yung spring na ginamit sa kanya. So calibrated yan, uri yan ng contact point na parang spring. Itong isa yung line to. Ito grounding to, groundings.
ito yung line 1 at saka line 2 ito. Yung line 2 nasunog na. Ayan. So, yung line 2 niya ito. Ito, line 1 o line 2. Yan o, yung parang spring na yan, na design. Diyan nakakabit yung line 1 or line 2 man tawagin. Yan o. Yan. Yan yung 200. Ito yung 220 volts, 220 volts. Nasaksakan natin. Yung plug, line 1, line 2, line 2, line 1, kung saan lang dyan. Dumiretso rin dito, dumiretso hanggang dito. Ito yung parang spring. Yan, parang spring siya. Ito sa gitna. Ito, parang spring to sa gitna. Yan. Kaya kung minsan namamatay-matay yung heater dahil dito, dahil yung spring na ito, medyo bumingkong ng konti, medyo nagpailalim siya. Kaya hindi siya makakontak dito sa parang needle na ito. Ang parang needle na ito, nandito yung sa loob, doon sa heater yan. Mamaya bubuksan natin ito sa gitna. Sunog ron yan, sa gitna na yan. Kaya pag gaganahin natin siya, na wala ito, kahit wala ito, wala rin ito, itong contact niya. Bubuhayin natin sa pamamagitan ng isang diagram at troubleshooting. Yan, bubuhayin natin yan. So explain lang muna dito. So yan, bali ang nalalaman ng isang base, line 1 ito yung parang spring, at saka line 2 ito, line 2 ito yung dito sa gilid dito, yung line 1 dito sa gitna, kasi yan ang kumukontak dito. Kaya ito yung parang needle dyan sa gitna. Dito yan, pasok yan dito yan. Kaya nagkaroon sila ng wireless. Ito, part na yan ng heater doon sa itaas. Part na yan ng heater doon sa itaas. Ito, part naman ito ng base ito. Base, ito. Kasama ito. Yan, kasi kayo magkakasama sila. Ito, tinanggal ko lang. Yan, magkakasama sila dyan. Bali, ang upper part, ito, upper part na ito, nandun na ito. Itong needle na ito yan. Ito yung tumutusok yan, sunog sa ilalim. Ito yung needle na ito. Ayan o, gumagalaw-galaw na siya. Sunog na yan. Yan yung tumutusok dito para magkonekta sa line 1. Dito. Ito yung parang needle na ito. Magaling dito sa saksakan, papunta rito, papunta riyan. Kailangan ito lumapat rito sa pinaka-contact point niya. Itong needle na ito sa gitna. Ito yan. Itong needle sa gitna. Tapos itong isa, itong bilog na to. Yung bilog na yan. Ito yan o. Yung bilog na yan. Ito na yan. Ito yung line 1 o line 2 na tawagin, na lumalapat rin yan dito para mag-contact yung dalawang papasok na 220 volts makapaglapat dito sa loob yan. Dito yun mapupunta. Bali, kaya may arrow siya dahil isang connection sila kapag dinikit na silang dalawa. Kapag yung base ay pinatong na mismo sa heater dito. Ayan, kapag pinatong na mismo sa heater, yan, didikit na yan doon. Papasok na yung 220 volt doon sa loob. Kulang na lang yung switch para umandar siya dito sa pinaka-handle. Yan. Bali, ang troubleshooting sa kanya ay ganito. Sana yun. Ayan, so itong parang sungay niya to, yung parang sungay, yan ang itinutusok doon sa loob. Mamaya bubuksan natin. At ito yung kabila, itong sungay rin na to, ito yung pinapasok, kaya mayroong isang araw dahil papasok yan doon. Yan, papasok. Okay? So buksan muna natin itong heater. Yan. So ganito lang naman yung function nila. Ayan, naghiwalay sila. Ganito. Yan. Tapos itong parang ano na ito, itong pinaka-adapter niya. Ito yung kaya nagkaroon sila ng wireless na tinatawag na heater, wireless heater, dahil dito sa adapter na ito. Yan. So buksan muna natin itong heater at tingnan natin yung kung paano siya gawin. Yan. So kapag normally na heater, kapag mag-troubleshoot kayo, kapag nakahiwalay ito, normal na mag-troubleshoot niyan. Kapag hindi pa ito, kapag ganito pa siya, ganitong troubleshooting yan. Kunin ko muna itong diagram. Kumuha ng isang tester para malaman mo kagad na buo sa loob. Dito ang problema. Dito minsan kasi nililiha ito sa gitna. Inaayos siya, dinideform ulit siya para makakontak ulit. Yan, ito sa gitna na ito. Bali ang normal na pag troubleshoot niyan sa heater sa mga ganito, i-on mo muna dito sa itaas yan. I-on mo muna kasi off, on, off and on. So naka-on na yan. Normal yan kapag mag-troubleshoot ka, kailangan pumalo ka agad sa tester sa settings ng times 10.
times 10 talaga ang ang magandang gamitin dito sa heater. So calibrate mo lang yan. Dahil sila ito, hindi ito papalo, pero ibinibigay ko lang sa inyo kung paano siya i-troubleshoot ng ganito. Yan, kailangan ipatong yung isang needle dito sa bilog na to. Tapos yung isang test probe andito sa pinakagitna. Ayan. Pag hindi siya pumalo, ibig sabihin sa loob ang problema. So may problema itong heater nito dahil sunog ito. Hindi talaga papalo dahil sunog. Yan, dito. Yan, dapat nakaganito. Yan. So, buksan nga natin yung heater. Binuksan ko na yung heater dahil tinanggal ko yung screw para mabilis lang. Normal na pag magto-troubleshoot kayo, ganito. Yan, parang ganito. Yung isa dito at saka isa dito, kailangan pumalo. Hindi pumalo sa tester natin, ibig sabihin may problema ito. Kaya sunog nga ito. Tatanggalin ko lang. Tanggalin mo na tong dalawang screw. Kaya ito yung unang-unang makikita nyo kapag ito yung bubungad sa inyo kapag bumukas kayo ng isang heater. Diyan kagad ang problema, diyan kagad ang tira. Kapag pumalo sa tester ito, ibig sabihin wala dito sa heater ang problema, andun sa mismong patungan niya. So yan. Bale, ito yung may problema. Yan. So mamaya na yan. So yan. So tinanggal ko na kasi ito. Ayan. Bale, ito yung makikita nyo. Yung may dalawang ngipin sa itaas. Ayan o. Dalawang ngipin niya. Ayan. Dalawang ngipin niya sa itaas. Bale na yan. Binalik ko na yan. Kaya hindi siya makapag-contact doon. Binalik ko na yan dahil may paraan pa na buhayin uli siya. Dahil dito sa mga paa niya. Dahil dyan sa mga paa niya, binalik ko na yung paa niya. Kita mo yung mga balik na yung paa niya. Balik na yung paa niya. Yan. Dahil andito yun sa diagram mo. Ayan o. Yan. Yung paang yan at paang ito sa adapter na ito na itim. Yung kanina. Ito. Ito yan. Na nakasalpak yan dito sa butas na dalawa. Kaya ito yan o. Yan. Line 1 at line 2 pa rin yan. Papasok na yan doon sa dalawang butas. Yan o. Ayan. Kaya binalik ko yan para mabuhay uli siya. So paano nga bang troubleshoot muna tayo, troubleshooting. Ayan. Ganito yan. Nakasalpak yan dito sa dalawang butas. So binalik ko na lang yan. Dito sa part ng heater. Yan. Yan ang bubungad sa inyo. Bale, nakaset tayo sa times 10. Ayan. Calibrate lang muna natin. Ito yung input niya. Yung nilalagyan ng dalawang sungay kanina. Ito yun. Ito yung input niya. Ito rin yung output niya. Kailangang pumalo yung tester natin. So, i-on muna. I-on muna. Off. Naka-on ito. Naka-on na yan. Tapos, dito kagad ang tira niyan. Output ito. Output. Yan. Yung dalawang pin na yan o. Output yan. Kaya dapat kapag tester nyo, kailangang buo yan. Buo. Ayan, pumapalo sa tester. Ibig sabihin, output yan. Nadaanan niya no yung heater at nadaanan niya na yung switch sa itaas. Dahil kapag in-off ko yan, naka-off. Yan, pumapalo yung tester natin. Tapos nakatusok siya sa dalawang ito. Yan, nakatusok siya sa dalawa. Naka-on yung ating, naka-contact agad yung ating tester. I-off natin dito sa pintuan. Ibig sabihin, nag-off. I-on ko ulit dito sa kanyang pinaka-switch, sa handle switch. Yan, ibig sabihin, pumapalo, may contact. I-off ko naman dito. I-off ko naman yung kanang kamay ko dito. Yan. Yan. Bali na gumagana yung switch niya. Ayan. Ibig sabihin, input ito, output na ito. Dumaan na ito ng thermostat. Yan. Gwardyado siya ng thermostat. Yung switch na yun sa itaas, hindi yung normal na switch. Ano po yun? Kagaya rin nito.
na nagko-contact ng init dito. Yan. Hindi lang siya switch, thermostat din siya. Thermostat. Hindi ito ordinaryong switch lang. Thermostat yan. Nagbabantayan ng init dito sa loob. Tagabantayan ng init. Yung init ng tubig. Ito. Siyang gwardyado siya. Dalawang thermostat kagad. Isang switch na thermostat at isang analog type na thermostat. Ito. Kaya bilib na bilib ako sa heater dahil gwardyado siya ng dalawang thermostat. Hindi niya kailangan pa ng fuse pa. Kasi ang fuse pag bloated hindi na andar. Ito gumagana ito, namamatay siya. Kapag sobrang init na siya, mamamatay siya. Yan, ito yung trabaho ng dalawang to. Yan yung trabaho nila. Magbantay ng init, gwardyado sila. Isang thermostat at saka isang thermostat switch din. Na uri ng switch. Na pag makaramdam siya ng init sa loob, sa tubig, mamamatay ito. Yan. Bali ganito yung function yan. So ibig sabihin, good na yun dito sa output. Output ito. Output. Yan. So on nga natin. So naka-on na yun doon sa switch. Ayan, pumapalo siya, ibig sabihin good pati yung heater. Good yung heater na ito. Good yung mga heater na yan. Dahil dito sa diagram. Ang diagram ko nilipad na ng hangin. Sobrang lakas kasi ng hangin dito. So yan. Bale kanina nilagyan natin dito ng test probe. Ang dalawa, 'di ba? Lagyan natin dito. Tapos mapalo yung tester natin dahil naka-on itong switch nito sa itaas. Ayan, naka-on 'yan. Ibig sabihin naka-on 'yan. Kailangan papalo yung tester natin dito. Kasi output ito. Yan, kita niyo naman yung tester pumapalo. Yan oh. Yan, pumapalo yung tester natin, 'yun. Papalo yung tester natin. Dahil output 'yan, papasok na 'yan, hindi na dumaan ng yan, hindi na 'yan bale dumaan lang siya na isang switch doon sa itaas kanina sa taas. Bale, itong input niya, wala pa 'yan, wala muna. Bale dito muna tayo sa diagram. Kailangan pumalo muna 'yon dahil buo yung heater pati. Yan. Bale dito tayo sa dalawang pin na 'yon kanina. Doon, sa dalawang pin na 'yon na tinusok natin na pumalo. Nakalagay yung ating test probe dito sa dalawa. Papasok yung contact ng signal ng isang tester dito. Papasok yan doon. Dahil nag-on tayo doon sa itaas na switch, handle switch doon kanina. Switch siya pero thermostat pa rin siya. Yan. So pag on sa itaas kanina, pag on natin, pumasok yan dito. Bale, pag ganito, pumasok. Yan. Pag on sa itaas ng handle switch, kumontak kagad yung signal ng tester kagad, pumalo dito. Dumaan siya sa heater, dito heater. Yan, ang heater parang wire lang kasi yan, parang wire lang siya pag tines. Yan, dumaan siya dito, bumalik siya sa isang test probe, kaya pumalo yung tester natin. Yan. Kapag nag-on ito, papalo ang tester. Kapag naka-off naman ito, babalik naman yung tester natin dahil namamatay siya. Ibig sabihin, nadaanan niya itong heater na ito. Nadaanan niyo yung heater, bumalik yung signal dito sa tester natin, pumalo. Yan. So, tandaan, hanggang dito lang 'yan, oh. Yan. Sinuyod na tester yung signal, switch on natin doon sa mismong pinto, tumakbo yung signal ng tester dito, dumaan sa heater. Pagdaan ng heater, pagbalik, babalik sa isang test probe yung contact niya. Ibig sabihin, buo pati yung heater na 'yon. Kasi dito pa lang pumalo na. Kung hindi pumalo, ibig sabihin, sira itong heater na ito. Yan. Ano naman itong isa? Ito yung indicator. May isang signal, yung isang wire pumunta rito sa isang resistor, pumunta ng ilaw. Ito, pumunta ng isang resistor, ilaw. Kaya masisira yung ilaw na ito kapag sira yung resistor. Para lang naman siyang ilaw, nakabantay. Kapag indicator lang siya kapag naka-on yung heater. Yun lang naman yun ang trabaho nito. Kapag walang ilaw, ibig sabihin sira itong resistor na ito. Ayan. So nilagay natin dito, pumalo yung ating tester. Kaya output yan, output. Lumabas na siya sa isang thermostat. Ito yung pinaka-thermostat niya. Ayan. Bali lumabas na siya. Lumabas na siya dyan sa thermostat. Ngayon, yung pin na yung kanina, ito, yung may butas. Dito yung dapat lagyan natin dito. Para try natin kumonekta siya.
So ang thermostat kasi normal siyang naka-on. Normal lang naka-on yan. Yan. May contact point yan. Switch ito na contact point na uri ng switch. Contact point yan. Yan. So normal siyang naka-on. Dapat papalo yung tester natin pagdating dito. Pag nilagay natin yung tester dito, ay yung ating test probe, kailangan papalo dito. Yan. Kailangan ko contact na. Switch yan, thermostat yan. Kapag mainit na siya, itutulak niya ito para mag-off kapag mainit. Gwardyado siya ng thermostat. Gwardyado rin ng thermostat yung itaas kapag makaramdam ng init dito sa loob ng, ayan, ito yung pinaka-pitchil niya. Yan, pag makalanghap ito ng sobrang init, mamamatay yun, itutulak niya ito. Yan, itutulak niya yung switch na yan. Itutulak niya rin ito kapag makaramdam siya ng init dito sa ilalim rin. Sa pinaka-heater niya dito. Dito. Sa pinaka-body niya. Yan, bali, yan ang thermostat niya. Ito naka-square na to. Kailangang pumalo yung tester natin paglagay dito. Ayan. Try natin. So, ito na yung pinaka, ano niya. Kailangan mag-tester tayo dito. Ayan. Kailangan mag-test tayo. Input kasi ito, input. Dadaan supply dito sa butas, lalabas dito sa kabilang wire. Papasok yung line 2 dito, line 1 or line 2 man na kuryente, lalabas yan dito. Kaya ito, binalik ko na. Binalik ko yan para mabuhay siya. Ayan. Binalik ko yung paa niya. Binalik ko yung paa niya. Tapos, isalpak natin dito sa mismong lagayan niya, mismong original niya na lagayan niya. Ayan. Yan. Bali yung mga paa niya, bali na. Yan, pinangbalik ko para mabuhay ulit siya. Yan. Tapos lagyan natin ng tester dito. Pag pumalo yung tester, ibig sabihin lang, buo yung thermostat. Tandaan, kapag pumalo yung tester dito, ibig sabihin, buo yung thermostat. Kung kailangan, kung hindi pa naman sunog, sana yun? Kung hindi pa naman sunog ito, pagtanggal nyo, dito kagad yan sa entrance sa dalawang ito, papalo na yan so tinanggal ko na dahil nasunog na rin, wala rin ng kwenta. Bale, pinutol ko yung mga ngipay nila, nilagay ko rito. Yung mga butas na yan, normal yan dahil yan yung lock yan doon sa ano, lock yan dito, dito sa itaas, lock niya yan yung may mga ano na yan, lock niya yan dito. Yung mga butas na yan, normal na talaga yan ng butas. So yan. Padadaanan ulit natin na tester. Kailangan itong butas na to, ito yung araw na yon, ito yung pinutol natin, yung araw. Isalpak natin dito para magkaroon naman ng connection papunta rito. Dahil nag-test na tayo dito kanina, buo na yan doon sa output. Ito naman sa input niya, dito sa input niya, dito tayo mag-test uli. Itong kulay green na ito yung pinutol natin, itong sungay. Kaya araw yan para itusok. Kaya yan, itinusok natin yung parang araw na pinutol natin doon sa mismong adapter. Tapos sabayan natin ang pag-test. Ganito. Ibig sabihin, hindi pumalo yung tester. Ayun, pumalo. Ibig sabihin, buo yung thermostat mo. Okay yung thermostat mo kapag ganito. Kaya may chance pa siya mabubuhay uli. Yan. Tingnan mo yung tester pumapalo. Ayan. Pumapalo. Lagay ko yung test probe dyan. Ayan. Ibig sabihin pumapalo yung tester. Try kong i-off ng kanan itong switch sa itaas. Yan, ibig sabihin, namatay siya, pumalo siya, off siya, naka-on siya, naka-off siya, naka-on siya, naka-off siya. Yan, so ibig sabihin, kumukontak na yung itong sungay na itong dalawang pinutol ko, kumukontak na yan dito. Ay, tumatawid. Kaya tumatawid ito, dito. Ayan tumatawid siya. Ayan, pumapalo yung tester, ibig sabihin, dalawang contact point kasi yan sa loob. Papunta rito. Input to output. Kaya nagko-contact yung kabilang switch. Dito naman sa ibaba, nagko-contact rin yan. Ayan
Ayan, nagko-contact sila. Ayan. From in to out. In to out. Ayan. Kaya kumukontak, ibig sabihin, buo yung dalawang switch na yun sa loob ng thermostat. Ito. Yan. Kaya paglagay natin ng tester dito, itong pin na ito, itong pin, ito yan o. Yung output kanina sabi ko. Pag nilagyan natin ng test probe dito at saka dito, pumapalo, ibig sabihin nag-contact itong, may contact point yan sa loob, switch yan na contact point. Yan, pumapalo. Ibig sabihin hindi sunog itong switch na ito sa loob. Tapos ito sa kabila, nilagyan natin ito. Ibig sabihin pumalo din. Ibig sabihin good. Dito natin nilagyan ng test probe pala oh. Yan. Tapos ito sa kulay green na ito, 'di ba? Ito itong parang sungay niya, itong kulay green. Yan, pumalo. Ibig sabihin buo. Ibig sabihin buo. Yan oh. Yan. Buo. Buo. Yan. Yan naman ang mga function yan. Pag hindi kasi pumalo ito, pag hindi kasi pumalo itong ano natin, pag hindi pumalo, ay naka-off sata. On natin. Yan. Pag hindi pumalo ito, ibig sabihin, maaaring sa kanan, maaaring sa kanan o sa kaliwa, sunog yung switch sa loob. Ito. Maaaring sunog ito o maaaring sunog ito. Bakit dalawang contact point yan dyan? Bakit dalawang switch yan? Ito kasing isang switch na ito, kapag tinanggal mo yan, ito, kinalas mo itong ano niya, kinalas mo yan, magkakaroon niya ng off. Yan ang kagandahan sa kanya. Pag kinalas mo itong thermostat, hindi yan gagana kahit nakasalpak man. O paganahin mo siyang nakahang, hindi mo siya mapapagana ng nakahang. Dahil ito, merong spring na tumutulak kapag natanggal ito, itong thermostat na ito. Kapag matanggal siya, ibig sabihin, ang switch na ito, aangat yan. Aangat yung isang switch. Kapag nakatanggal, yun ang safety sa kanya. Kapag nakatanggal ito, kapag nakahang, tapos paandarin mo siya, na nakasalpak ito ron, kung itatry mo siyang nakahang, hindi siya gagana. Dahil meron siyang sensor na kapag tinanggal siya, mag-o-off yung isang paa. Ito, mag-o-off yung isang paa. Yung isang paa naman, normal siyang open, normal siyang may contact talaga. Nagkakaroon lang siya ng off kapag makaramdam yung mismong thermostat niya, makaramdam ito. Itong parang bilog na ito. Uri yan ng bakal. Uri yan ng bakal na pabilog na pag makaramdam ng init, magbe-bend siya. Magbebend. Pag bend niya, dahil sa sobrang init, magbe-bend yan or magbengkong. Mag-letter C siya, itutulak niya itong needle para mag-off. Yun lang naman ang trabaho niya. Pagkaramdam ng init, magbengkong siya, tapos itutulak niya yung maliit na needle para mag-off ito. Ito naman ang trabaho niya para mag-off pag tinanggal siya rito, naka-off. Hindi siya pwedeng umandar, hindi siya pwedeng gagana yung heater mo kapag nakatanggal itong thermostat, nakaangat sa mismong body niya. At itatry mong i-jump, hindi yung gagana. Dahil may nakabantay yung safety sa kanya. Safety itong isa. Ang trabaho niya lang, safety lang. Yan. Sa loob ng thermostat. Yan. Tandaan na, itong itim na ito, tsaka itim na ito yan. Itong output na yan, yung kanina, yung tinester natin. Output yan. Tapos ito naman ang may uka na ito, na parang may arrow. Yan po yan, oh. Ito yung pinaka-arrow niya, itong tinanggal na natin. Ito. Ito naman yung pula. Ito naman yung contact point, ito. Yan, contact point yan. Ito yung pula. Ito yung pula natin. Contact point. Tapos ito, yung adapter niya. Adapter na mayroong sungay dito na tinanggal yung sungay. Ay, dito na yan. Yan, kaya nakasalpak yan dito. Yan, yan yung mga function nun. Ito. Yan, ibig sabihin, kapag pumalo sa tester, ibig sabihin, buhay na yung heater mo. Ito. Ibig sabihin, buhay na yung heater mo. Pumapalo na yan eh. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, yung kamay ko, i-on ko yung ano natin. Ayan. Pumapalo siya. Ibig sabihin, kapag pumalo kasi yung tester natin, ibig sabihin, meaning buo na yung heater mo. Wala nang problema yung heater mo. Ayan. Yan lang naman yan, ang heater. Gwardyado siya ng thermostat sa ilalim. May thermostat pa siya dito sa itaas. Na pag makalanghap ng kagaya ito,
at ito magkapareho lang. Pag makalanghap ng init dito sa tubig, sa loob ng heater, makaramdaman niya, magbibend yun. Titiko. O, magbibend nga, magbibend. Pag bend niya, ito pag bend niya, tutulak niya rin yung needle na maliit para mag-off ito. Yan. Ito rin sa ilalim. Guardyado sila, dalawa talaga silang guard. Gising sila kapag nag-init na yung heating element na ito. Itong pinaka-heater niya. Pag makaramdam siya ng init, pag na-reach niya yung pinakamataas na init, saka siya magbibend at tutulak siya ng isang bagay na para mag-off. Yan. Ito rin, tutulak siya ng isang bagay para mag-off. Yan. Pag mainitan itong parang bilog nito, pag mainitan yan, magbibend yan, magbibend at magtutulak yan. Dahil sa pag-bend niya, dahil sa pag-deform niya, halimbawa ganito. Ito siya. Yan. Ito yung pinaka thermostat niya. Nakalapat yan sa heater doon sa ilalim. Dito, nakalapat. Pag makaramdam siya ng init, magbibend yon dahil sa sobrang init. Uri siya ng bakal, uri siya ng isang materialis na parang bakal na pag mainitan, aggressive siya. Aggressive siya pag makaramdam siya ng init. Bibend yon. Pag magbend yon, maitutulak yon na bagay. Pag magbend siya, maitutulak yon na maliit na needle. Kaya yung needle na yon na maliit, yun na magtutulak rito para mag-off. Ganun rin to sa ilalim, mag-off. Yan, yun ang sabi ko kanina na mag-off siya dahil may tinulak siyang needle dahil sa pag-bend niya. Yan. Yung sa ilalim, sabi ko kanina, tagabantay lang siya kapag hindi siya gagana kapag nakahang. Yan. Hindi siya gagana kapag nakahang itong kailangan pag mag-tester kayo, nandito rin yung thermostat sa loob. 'Yon. So ibig sabihin buo na siya kasi pumapalo na eh. Pumapalo na sa tester natin. Yan oh. Yan, ibig sabihin buo na siya. Buhay na buhay siya. Yan. Yan, on off. Ngayon, tanggalin natin 'to. Tanggalin natin to. Sa mga mismong butas na yan, dyan tayo maglalagay ng wire. Wire mismo dito sa butas. Sa butas niya maglalagay tayo ng wire. Anong wire ang gagamitin? Anong wire na ganitong gamitin? Hindi kasi lahat pwede. Basta pag heater, uri ng heater na isang appliances, kailangan dumaan sa kalkulasyon, sabi ko kanina. So paano siya lagyan ng paano pagpalit nito? Ganito lang yan. Tabi muna natin. Pati itong dalawang ngipin niya. Tabi lang muna natin. So ganito yan ang computation yan. Sa dalawang plug na ito, may isa dito na hindi pwede, may isa dito ay pwede. Na ilalagay natin doon. Gamit yung kanyang specs na tinatawag na specs. Ayan o. 2,000 wattage, okay? 2,000 watts o 2,000 W, ibig sabihin 2,000 watts. 230 volt AC. Okay? 230 volt AC. 2,000 watts divided by 230 volts is equal to, yun ang current na tinatawag. Ito. So, ulitin natin. Wattage, ilang watts siya? 2,000 watts. Yan, 2,000 watts. 2,000 wattage. Yung power, yung watts niya 2,000. Yan, 2,000 wattage. 2,000 wattage. I-divide natin yan sa 230 volt. Dapat yung actual sana na reading doon sa kuryente natin. Pero hindi na. Dito na okay na to. 230 volt AC. Yan, 230 volt AC. 60 Hz. Divided by 230 volt. Yan. 230 volt. Divide natin. Yung wattage, ita-times natin sa 230 volts. Ita-times, i-divide pala natin. 2,000 divided by 230 volt. Yan. Yung lalabas, yun ang current, yung tinatawag na ampere.
yung amperahe ng isang heater or isang appliances. Ganon yon magsukat, ganon yon mag-estimate kapag ganon yung kalkulasyon sa kanya pag maglalagay kayo ng mga saksakan. Huwag lang basta lagyan ng saksakan. Okay? 2,000 wattage divided by 230 volt AC is equal to 8.6 ampere. Current na po yan, current. Yung amperahe niya. So, mas maganda sana, wala kasi akong clamp meter. Magbibigay sana ako ng clamp meter ng tutorial. So, wala pa akong clamp meter. So, next time na lang kapag makapagbili na ako. So, ibig sabihin, ang lumabas ay 8.6 ampere. Yan. Ibig sabihin, 8.6 current. Current meaning yan ay, nasa Ohm's law kasi yan. So, mahabang topic pa yon. Dito mabilis na ito. 8.6 yan. 2,000 wattage divided by 230 volt is equal to 0.6 ampere. Hindi. 8.6 ampere. Ibig sabihin, yung gagamitin mong saksakan ay kailangan mas mataas sa amperahe. Halimbawa ito, 8.6. Ibig sabihin, dapat nasa 10 ampere ang gagamitin mo na saksakan. Okay? Dahil 8.6 lang ito. May mga saksakan kasi na 2 ampere, meron saksakan na 6 ampere, may saksakan na 10 ampere. Ayan o, nakita nyo. 6A, ibig sabihin ng A, 6 ampere o current nya. Ayan o, nakita nyo. Ayan o. 6 ampere, 250 volts. Ibig sabihin, 6 ampere. Hindi kaya ito ng heater. Malulusaw ito kapag tumagal siya sa heater. Malulusaw yung mga wire na yan. 6 ampere malulusaw sa heater. So ano yung recommended niya? Kailangan mas mataas dito sa na-reading sa 2,000 wattage divided by 230 volt. Kailangan yung lumabas na 8.6 ampere. Ibig sabihin mas mataas dapat yung gagamitin mong wire doon. Ano yung gagamitin? Yung 10 ampere. Ito 10 ampere to. Ayan o. Diba? Ayan. Kita nyo? 10 ampere. 250 volts. Ayan. 10A. 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 Yan. 10 ampere. Dapat yung gagamitin mong wire, kapag masunog yung mga wire, kakalkulahin mo muna bago mo lagyan para iwas disgrasya, iwas sunog. Yan, kailangan 10 ampere. Yan, ibig sabihin pwede itong 10 ampere nandoon sa heater natin. Dahil yung 8.6 mas mataas dapat yung gagamitin mong saksakan sa na-reading mo rito. Okay? So ganun lang. So, ilagay na natin doon mismo sa heater. So, ayan guys, nilagyan ko na siya ng butas dito. Binutasan ko yung heater. Tagos rito. So, 10 ampere yung ginamit kong saksakan. Kasi na yun ang mas karapat dapat sa kanya. Yung ito itim. Yung puti, 6 ampere lang, hindi pwede yun. Tapos yung mga insulator na ganito, yung para sa mainit, nakuha ko ito sa mga washing machine ng mga motor sa mga sira na. Ito yung mga insulator niya. Ito yung ipapasak ko dito para hindi masunog yung wire sa init. Yan. So ilagay ko muna. So yan, pinasok ko muna yung isa dito para hindi mahugot, siya. Tapos tatalian ko siya ng cable tie. Yan. Yan, ibig sabihin may cable tie na siya. Putulin na lang natin yan. Yan, para kapag mahugot siya, hindi siya mahugot. Yan, nakalock pa rin siya. Yan, binutasan ko na yan. Yan, diyan ko pinadaan. Tapos itong dalawang to, lagyan ko na lang ng insulator para hindi masunog. Yung wire dito sa, pag magdumikit dito sa katawan niya, hindi mag-grounded, hindi rin masunog. Para safety lahat. Ayan. Yan. So pag-tester naman natin kanina, buo naman dito kanina sa dalawang butas nito na pin. Yung pin na ito na dito nakalagay.
Dito nakalagay. Dito natin lalagyan ng, dito natin papalusot yung ano, dito natin dadaan yung wire din na dalawa. Ito. Itong dalawang wire na to, tutusok natin yan dito sa butas niya, tapos itatali natin. So itali ko lang muna. So ayan. Yan, yung mga paa nila, ayan, yung binali natin na paa, yung pinutol. Tinusok ko sa mga sa butas. Ano, tinusok natin sa butas. Tinali natin dito sa mismong wire niya. Sa wire, ayan. Tapos lagay natin yung shrinkable tube. Nilagyan ko siya ng shrinkable para hindi gumalaw. Yan, parang ganito na. Yan, may shrinkable tube na nakaabang. Ganun dito sa kabila, lagyan din natin ng shrinkable tube. Yan, yung mga paa na pinutol natin doon sa mismong adapter, pinutol natin yon. Tapos may natural siyang butas, kaya doon natin ipinasok yung wire. Yan. Yan, ibig sabihin ganito na siya. Yan. Ganito isa rin. Lagyan natin ng shrinkable tube. Yan. Sabay sindihan natin para ganyan ang itsura niya, no? Yan. So ready natin dong ipasok rito sa butas. Yan. So try natin. Try natin buhayin uli. Ayan. Lagyan natin sa magandang pwesto. Ayan. Lagyan natin sa magandang pwesto. So, yan ang maging itsura niya. Yan. So, meron kasi yung parang ngipin sa loob, parang ngipin dito sa loob na kapag pinasok yung pin na yan, kakagat yan doon, nakaganito. Yan, nakaganyan. Kumakagat yung pin na yan, kumakagat. Yan. Yan ang nangyari dito. Yan, meron yung ngipin doon, nakakagat. Yan. Pinutol natin yung sa adapter. Dito, pinutol natin. Tapos nirekta na natin sa wire. Nilagyan natin ng insulator para hindi masunog. So nakaganyan na siya. So takip na lang yung kulang. Ilalagay pa rin natin to dito. Yan. Ilalagay pa rin natin yan dyan. Ilalagay pa rin natin yan dyan. Para mukhang ano lang siya. Para meron lang nakatukod dito. Yan. Ilalagay pa rin natin yan. So testing natin. So, ibig sabihin papalo yan sa heater kapag buo na. So yan. So nakaganito na siya. Ayan. Ayan. Pwede nyo i-screenshot. Ayan. Yan. So try natin na lagyan ng tester dito. Sabay on natin. Tingnan nyo yung tester. Yun, ibig sabihin pumalo yung tester. Nakadiretso na yan doon. Nakaread na yan. Pati yung heating element niya, na-reading niya na yon. Yan. Yan. Off, on, off, on, off. Ibig sabihin, yung ginawa mo, okay na. So, try nating lagyan ng tubig. Lagyan natin ng tubig, tapos pakikiramdaman natin kung gumagana pa talaga nga yung kanilang mga sensor o yung kanilang mga thermostat. Yan. Maglalagay tayo ng isang pirasong tubig, isang baso lang muna. So try natin. So dagdagan ko, wala pa sa minimum, kailangan minimum. Lagyan ko pa ng tubig. So yan, nilagyan na natin siya ng tubig. Sarado natin. Mahaba itong video kasi may tutorial ito. Yan. So pasensya na ako dahil mahaba yung video natin. So tutorial yon sa troubleshoot at yung computation nito. Para lang
makabuo ka na isang heater. So isaksak na natin. So, naisaksak na, kailangan sa pag-on nito, iilaw na yung indicator niya. Yan. So, ibig sabihin, umilaw na yung indicator niya. Lights. Ayan. Ibig sabihin yan, good na yan. Antayin natin na uminit siya. At pakikiramdam naman natin yung dalawang thermostat na yon. Yan. May mauuna kasing thermostat. Maaring ito yung mauna sa pag-off o maaring ito sa itaas. Yan. So palagay ko, mauuna talaga ito kasi napaka-active nito pagdating sa init. Ayan. Umiinit na siya. Ayan. So napaka-active kapag ito ay may tubig. Meron siyang tubig na. Yung moist ng tubig na yon, yung moist ng tubig, yung sobrang init ng tubig, mauuna ito kasi mas mainit itong tubig kisa rito sa pinaka-heating element niya. Mas aktibo ito. Mas aktibo yan na mag-off itong sa ano niya. Ito sa pinaka-switch niya sa handle switch. Thermostat siya. Uri siya ng switch na thermostat. Yan. Ito yung pinaka-active na thermostat. Mas active pa siya rito. Kapag ito ay pumalpak, ito yung magdadala sa kanya. Ito yung mag-o-off. Ito yung magsi-switch off sa kanya. Kapag ito ay pumalpak. Yan. So try natin. Oh, yan, gumagana na. Try natin antayin na kumulo lang siya. So ayan guys, kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na. Ayan, kumukulo na siya. Ayan. Try natin. Mamamatay itong switch ng heater. Ayun, namatay siya. Ibig sabihin, yung ginawa mo, okay na. So wala na siyang indicator light at saka namatay na siya. Ibig sabihin, aktibo pa rin yung mga aktibo pa rin yung mga sensor nila. Yan, mas nauna ito. Sabi ko nga, mas nauna ito kasi napakainit niyan dito sa loob. Ayan. Yan, meron yan init. Meron kasi yan doon sa loob. Meron doon sa loob na nito na dito nagbabantay yung thermostat niya. Yan. So nag-off na siya. Ibig sabihin off na. So binunot ko na siya. At try natin i-tester. Ibig sabihin normal lang nagpa-function. Ayun. Hindi siya nagpalo. Ibig sabihin nag-off na talaga siya. So try natin on. Ayun. Nag-on siya. Yung pagkulo niya, na-detect ng thermostat, nag-off siya. Ayun. So yun lang. So hanggang dito na lang mga ka-DIY. So next time, bye-bye sa inyo. Kasi hindi ako nakaka-upload ng video. Ang lakas ka ng bagyo dito sa amin. Lakas ng ulan. Kaya hindi ako maingay. At maraming maingay pa. Maliban sa mga construction dito sa amin. So by the way, next time na lang tayo magtuturo ng panibago naman. So bye-bye sa inyo mga guys. May mga request pala sa kanilang mga video. Antayin nyo yung mga in-order kong mga materials para sa pag-video natin. Para matutunan nyo yung mga repair na ina-upload natin. So bye-bye. At ingat kayong lahat dyan.